Amen. Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso, especially for this important message na dapat po natin mapakinggan ngayon. Tayo po ay nasa series pa rin po natin ngayon, sa brand new series natin entitled Not Your Ordinary Guy, Be Different to Make a Difference. So naniniwala po ako mga kapatid na kung saan may igaganda pa, may iaayos pa ang ating buhay. I don't know kung sino sa atin ngayon ang nananalangin ka na kung saan maiba ang iyong buhay. Magkaroon ng kakaiba, ang iyong buhay mabago, ang iyong buhay. Naniniwala po ako mga kapatid na ang series na ito ay para sa iyo. At hindi pa po tapos ang Panginoon sa magagandang mga bagay na kung saan inilaan niya para sa atin. Of course, finished na yung ating tagumpay, yung ating salvation. It is done. Tinapos na ito ng Panginoon. Pero mga kapatid, yung mga surprises ng Panginoon, marami pang mga bagay na kung saan nais ng Panginoon na maranasan natin sa buhay na ito. Kaya nga po, napaka-importante that we must be different for us to make a difference. Napaka-importante mga kapatid ng kakaibang buhay. Napaka-importante na kung saan maiba yung buhay natin. Naalala ko nga yung sikat na verse na 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Actually, yung context po nun mga kapatid ng 2 Corinthians chapter 5, it is about the ministry of reconciliation. Kasi tayo yung gagamitin ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Diyos, para mag-disciple, para mailapit yung mga tao sa ating Panginoon, gagamit siya ng mga mananampalataya. Kaya sinabing the old has gone and the new has come. Why? Because you cannot represent Jesus with your old nature. You cannot represent Christ with your old nature. Biruin mo, magtanggapin mo si Lord, manampalataya ka sa Panginoon, baguhin mo yung buhay mo, tapos yung nagsisir, di naman nabago yung buhay niya. You cannot represent Christ with your old nature. Kaya nga napaka-importante, makikita nila, sige sabihin na natin, ganito yung buhay ko dati, nalugmok yung buhay ko dati. Pero kapag nakita nilang may pagkakaibang nangyari sa ating buhay, napaka-powerful nun. You can represent Christ with your new nature. Kinakailangan, may bagong nature na tayo. So, mas kapanipaniwala siya at mas powerful siya. Hindi naman perfection yung sinasabi natin. But makikita natin, may transformation. Ulitin ko, it's not about perfection, but transformation yung kailangan. So you need to be different. Napaka-importante po nito. Anita Roddick once said, whatever you do, be different. That was the advice my mother gave me. And I can think of better advice for entrepreneur. If you're different, you will stand out. Sinabi niyang ganon. So whatever you do, be different. Yun daw ang pinaka-importanting advice na narinig niya, na i-advise sa kanya ng kanyang mga magulang. At sinabi niya, ganon din naman sa mga entrepreneur. Napaka-importante nito pati sa mga negosyante, pati sa mga gusto na kung saan mag-iba ang kanilang buhay. If you're different, sinabi niya, you will stand out. Hindi kasi pwedeng normal lang. Kapag ikaw ay nagninegosyo, hindi pwedeng normal lang. Noong nakaraan may mga mag-start ng kanilang panibagong mga bago pala na business. Yung iba naman panibagong business. Okay, walang problema yan. Sabi ko, but what will make you different dyan sa business na yan? Kasi marami kayo, sabihin na natin, 1,000 kayo dyan o 2,000 kayo na nagninegosyo niyan. Ano yung pinagkaiba mo sa kanila? Ano yung pinagkaiba mo? Kaya nga hindi pwede na nagninegosyo ka, hindi pwede na namumuhay ka, hindi pwede na mananampalataya ka, na normal lang. Hindi pwedeng ganon. That's why Maya Angelou said, if you are always trying to be normal, you will never know how amazing your life can be. If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Kapag laging normal lang yung gusto natin sa buhay natin, hindi mo makikita yung mga amazing things eh.
na pwede mong maranasan sa iyong buhay. Hindi mo pwedeng makita yung mga kakaibang bagay sa iyong buhay. So napaka-importante nito. Napaka-importante na kung saan hindi normal yung pamumuhay natin. Germany Kent once said, "Don't live the same day over and over again and call that a life. Life is about evolving mentally, spiritually, and emotionally. Don't live the same day over and over again and call that a life." Hindi mo pwedeng sabihin na namumuhay ako, buhay ito, pero paulit-ulit lang daw yung nangyayari o ginagawa mo sa iyong buhay. Life is about evolving. Life is about evolving mentally. Life is about evolving spiritually. Life is about evolving emotionally. So dapat nag-i-evolve tayo, dapat kakaiba. Dapat kakaiba. Kaya nga dati narinig ko po sa Coco Channel, in order to be irreplaceable, one must always be different. Again, in order to be irreplaceable, makinig kang maigi dito, one must always be different. Kasi pag pare-pareho lang kayo, halimbawa, sa trabaho, pare-pareho kayong apat, magbabawas, ikaw yung unang tatanggalin kasi replaceable ka naman eh. Kumbaga, ang dali mong palitan. Kaya nga, madali kang palitan kapag hindi ka nag-i-evolve. Madali kang matanggal. Madali kang mawala. O madali kang magwala kapag hindi ka nag-i-evolve. Kapag ikaw ay same-same lang. Wala nangyayari sa iyong buhay. So tatama rin yung mga nakakakita sa atin. Tatama rin yung mga nasa paligid natin. Pati ikaw mismo, tatama rin ka na eh. Kasi hindi ka nag-i-evolve. Kaya papansinin niyo po, yung mga malalaking mga establishments, malalaking mga negosyo, nagbabago-bago sila ng mga pwesto, nagbabago-bago sila ng mga bagay sa kanilang buhay. Pati nga na lang tayo eh. Bakit pa bago-bago damit mo? Huwag mo nang baguhin. Bakit mo binabago? Dapat ganyan na lang yan habang buhay. Napansin mo yon, pati bahay natin, binabago natin, kasi nga boring eh. Sa kahalatang naluluma, hindi pwedeng ganun yung buhay. In order to be replaceable, one must always be different. Again, madali kang palitan kapag hindi ka nag-i-evolve. Ngayon ang tanong, how to live a different kind of life? Paano ba ako mamumuhay ng kakaibang buhay? Ano ba ang dapat kong gawin? So I want you to open your Bible with me in Proverbs chapter 9, verse 6. Proverbs chapter 9, verse 6. Dito bibigyan tayo ni Lord ng wisdom. Ano ba dapat ang gagawin ko para makapamuhay ako ng kakaibang buhay? Ng ibang uri ng buhay, para mag-evolve ako, para magbago ako, magkaroon ng pagbabago sa aking buhay, nang sa gayon, mag-i-stand out ka. Nang sa gayon, hindi ka irreplaceable. Nang sa gayon, hindi ka disposable. Again, in order to be irreplaceable, one must always be different. Kinakailangan, kakaiba ka. At sinabi natin, be different to make a difference. Proverbs chapter 9, verse 6. Leave your old foolish ways and live. Advance along the path of understanding. Napansin po natin, isang verse pero napakahalaga nito. Again, Book of Proverbs, ito ay wisdom literature. Ito po mga kapatid ay sacred na kung saan napaka-praktikal, inobserbahan ng maigi. Ito mga kapatid ay nakita sa napakaraming tao na kung saan nagtagumpay ang kanilang buhay. Napagtagumpayan nila ang kanilang sarili, napagtagumpayan nila yung hamon ng buhay. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante nito. So join me in our message entitled, Be Different. How to live a different kind of life. Kung ikaw man ngayong araw na ito, sinasabi mo, Lord, baguhin mo po ang buhay ko. Lord, gusto ko pong mabago yung pamumuhay ko. Kapatid, ulitin ko, para sa iyo ito. At kapag gusto mo naman na kung saan maibahagi ito, marinig din ito ng iba, at magkaroon din ng bagong pamumuhay, yung mga tao sa paligid natin, I want you to share this video right now. Itag natin yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay, at naniniwala po ako,
na kung saan after this day, your life will never be the same again. Number 1, how to live a different kind of life. Verse 6, leave your old foolish ways and live. Advance along the path of understanding. Unang-una na dapat natin gawin para for us to live a different kind of life. Number 1, leave your foolishness. Leave your foolishness. Medyo masakit-sakit nga lang ito pagdating sa Book of Proverbs. Ganun talaga, hindi lahat ng bagay nakakatuwa. May mga bagay na kung saan kinakailangan, na kung saan maiharap sa atin ang katotohanan, kasi yun ang magpapalaya sa atin. The truth will set us free. Sinabi dito, leave your old foolish ways. So we have to leave our foolishness. Now, there are 2 ways to take this word. 2 bagay, mga kapatid, para i-take natin itong statement na ito, na leave your old foolish ways. First, it means to leave your foolish peers. Ibig sabihin dito, na iiwan yung mga hangal na kasama. Iiwan yung mga hangal na kaibigan. Sinabi po sa King James Version, forsake the foolish and live. Forsake, mabigat yun. Sinabi po, mga kapatid, sa Good News Translation, leave the company of ignorant people and live. So we have to leave our foolishness. So paano yon? It means to leave your foolish peers. Kasi nga, mga kapatid, leave the company of ignorant people. Napaka-importante nito. Mukhang mali ito para sa iba. Masyado naman yan. Hindi. Kung ikaw yung magulang, bakit mo siya inilalayo sa mga bad influences, yung anak mo? Ikaw ba kapag may mapanakit na tao, napanirang tao, hindi, dapat hindi ganyan ang pagiging makatao. Sirain mo yung buhay mo sa piling ng taong yan. Tingin mo, gagawin mo, ba't inilalayo mo yung mga mahal mo sa buhay? Sa mga mapanira. Gayon din ang ating Panginoon. Kaya sinabi, leave the company of ignorant people, forsake the foolish. Mukhang mali ito para sa iba. Pero ito yung pinakatamang gagawin mo para umusad ng maayos ang buhay mo. Kung gusto mo umayos ang buhay mo, baguhin mo yung nasa paligid mo. Unang-unang gagawin mo, you have to leave your foolish peers. Malinaw sa akin, mga kapatid, katulad ng pinag-usapan natin noong nakaraan, na tayo po, mga kapatid, ay light of the world. We are the salt of the earth. Kaya lang, mga kapatid, malinaw naman, paano kung hindi mo kaya? Paano ka kung ikaw na nai-impluwensyahan kaysa ikaw yung mag-impluwensya? For now, ang dapat mo munang gawin, you have to leave your foolish peers. Yes, mga kapatid, win them first. Do your best para mawin natin yung mga taong hindi kaaya-aya, yung mga taong mapanira. But if you can't win them, don't join them. The Bible said, leave them. That's why in 1 Corinthians chapter 15, verse 33, ganito po yung sinabi, don't let anyone fool you. Tignan nyo po don't let anyone fool you. Bad companions make a good person bad. Nilinaw na po ito ng Biblia. Winarningan na tayo at inutusan na tayo, don't let anyone fool you. Bad companions make a good person bad. Actually, kung babasahin natin yung verse 34, nakalagay doon, you should come back to your senses and stop making sinning. Bakit? Marahil yung mga taong yun na mga hangal, naaapektuhan itong mga mananampalatayang ito para sila'y magkasala. Sinabi pa dito, some of you don't know anything about God. I say this to make you ashamed. Come back to your senses. Hanggat kasama mo yung mga bagay na mapanira, yung mga tao na kung saan hangal, mahahawa ka dun. Kahit na minsan napakakinis ng isang prutas, kapag isinama mo yan sa mga bulok, mabubulok at mabubulok yan. Kaya nga napaka-importante nito, mga kapatid. Leave your foolishness. Unang-una ito May gagawin ka talagang hakbang. Pangalawa, it means to leave your foolish practices. Leave your foolish practices. By the way, in Proverbs chapter 9 verse 6, ganito muna yung sinabi dito sa Easy
English Bible, leave the ways of the fools. Sinabi dito, di ba? Leave the ways of the fools. Now, if you do, sabi dito, you will continue to live. Do what wise people do. So ngayon, aalis ka dun sa mga foolish peers, sasama ka sa mga wise na tao. Leave the ways of the fools. That's why, second mga kapatid, it means to leave your foolish practices. Kaya nga sinabi dito, leave your old foolish ways. Ang iiwanan, foolish peers, malalaman mo naman yan eh. Nakakasira ng mindset, nakakasira ng buhay, instead na ikaw yung maka-impluensya sa kanya, ikaw yung nai-influensyahan, di mag-evaluate ka. And then tignan mong maigi, kailangan ba na hindi mo naman tatanggalin sa yung buhay yung iba, pero ibaba mo ng level. Ibaba mo siya ng level. Pangalawa, it means leave your foolish practices. Leave your old foolish ways. Kung mapapansin natin, mga kapatid, itong chapter 9 ng Book of Proverbs sa verses 1 hanggang 5, that wisdom sent her servants out to invite us to her feast. Nag-i-invite sa isang piging ang wisdom. Nag-i-invite siya kasi gusto niya maging wise yung tao. However, mapapansin natin dito sa mga unang 5 verses dito sa chapter 9 that our foolish friends are influencing us to keep walking in their ways. Sinasabi ng mga hangal na kaibigan, dito ka sa amin. Sumama ka sa amin. Gawin mo itong mga ginagawa namin. So this is the picture of a young man being torn between two. Ano yon? Wisdom and foolishness. Natutorn ka ngayon, kaya para itong torn between two lovers. Kasi minahal mo na ito eh. Nasanay ka na ng ganitong kasama, nasanay ka na ng ganitong pamumuhay. Ito naman, bago ito, pero tama. Kaya lang ang hirap iwan. Napansin mo yon? Leave your old foolish ways. So in order to go in the way of understanding, he has to forsake the foolish and foolishness. And once again, the choice is ours. There are two ways to follow in life. The way of wisdom and the way of foolishness. Now the question is there something in your life that needs to be forsaken or left behind? Perhaps the Lord has been convicting you about a habit, about a time waster, about a money waster, about a foolish pursuit that needs to be forsaken. Again, dito sa text natin, leave your old foolish ways. Bakit kaya? Kapatid, sa totoo lang, mahirap iwan, lalo na ang mga bagay na nakasanayan. Mahirap iwanan ang mga bagay na nakasanayan. Kahit na minsan alam nating mali, pinipilit nating itinatama ito. Wala nga nangyayari sa buhay natin. Bakit ayaw mong magbago? Hindi ka talaga mababago kapag wala kang iniwan. Hindi mababago yung landas mo kung mananatili ka sa ganong landas. At sa mga ganong uri ng tao. Kaya nga sinabi dito, leave your old foolish ways. By the way, in Hebrew, yung word na foolish is petty. Alam nyo, ang ibig sabihin nito mga kapatid, kapag sinabing hangal, lacking in knowledge or expertise. Kaya nga, mag-detach daw tayo doon sa mga ignorant people. Sinabi dyan sa Good News Translation kanina. Ibig sabihin kasi ng foolish, lacking in knowledge or expertise. Wala ka may tulong eh. Tinuturuan ka nga ng mali eh. Ini-influensyahan ka nga ng mali. Ano bang pa ibig sabihin nito? Ng foolish na ito? Lack of common sense. Di ba lagi yung sinasabi? Alam ng mali, ginagawa pa. That's foolishness. That's foolishness. So kinakailangan, leave. Iiwan talaga yung foolish peers and foolish practices. Sa totoo lang, ang tagumpay sa anumang larangan ay hindi lamang usapin ng arrival, kundi departure rin. Hindi lang siya arrival eh. Paano ka mag-a-arrive? Hindi ka muna nag-depart. Nakuha natin, kinakailangan magdi-depart ka muna bago ka mag-arrive doon sa panibagong lugar na iyon. May mga bagay kasi mga kapatid na kapag hindi mo iniwan, siguradong hindi ka uusad. May mga bagay
na kapag hindi mo iniwan, siguradong hindi ka uusad. May mga bagay na kapag hindi mo iniwan, tiyak na mapag-iiwanan ka. Ulitin ko, may mga bagay na kapag hindi mo iniwan, tiyak mapag-iiwanan ka. You have to decide. Because good things begin when bad things end. Kasi sa buhay, mga kapatid, hindi pwedeng lahat kinikip. Hindi pwedeng lahat tinatago. Kaya nga may tinatawag tayong basura. Hindi lahat kinikip. Napansin mo, hindi naman lahat ng bagay kinikip mo eh. Dapat alam mo kung basura ito. Paano mo malalaman kapag basura? Ayan yung mga tao na kung saan nag-i-influence sa'yo ng hindi maganda. Don't keep them. Ano pa? Yung mga gawain na kung saan nag-i-influence sa'yo ng hindi maganda, dinadala ka sa kapahamakan. Ang tawag doon, basura. Kaya nga may extra baggage na tinatapon para maiwasan ng shipwreck. Kaya maraming mga tao lumubog na kasi kinip nila yung extra baggages na yun. Na shipwreck na yung buhay nila. Nagkawasak-wasak na, lumubog na, nalunod na. Kasi dahil sa extra baggage na yan, mahirap nga lang talaga, pero dapat ikaw ay mag-desisyon. Someone said, better to embrace the discomfort of being different than the comfort of fitting in. Ulitin ko. Better to embrace the discomfort of being different than the comfort of fitting in. Naranasan ko yan as a student. Nung nagtitino ako, pinagtatawanan ako ng mga kaibigan kong dating hindi nag-aaral eh. So kapag nag-aral ka na, pagtatawanan ka, nagla-library ka, nagbabasa ka, pagtatawanan ka ng mga tao kapag nag-iiba ka. Nasubukan ko rin yan pati sa leadership. Ikikriticize ka, pagbibintangan ka, pagwiwikaan ka ng hindi maganda, i-assassinate yung karakter mo, kasi nga magkaiba ka eh, but you have to choose. Kaya nga kayo pare-pareho eh. Kasi hindi kayo nag-iiba eh. Di ba? Kaya lang, dapat ready ka sa ganon. Better to embrace the discomfort of being different than the comfort of fitting in. Diyan ka na mag-stand out ngayon. Kaya lang, babatuhin ka talaga kasi namumunga ka. Kaya lang, ikikriticize ka talaga kapag mala-Jesus ka. Umiiba ka kaysa sa tradisyon eh. Umiiba ka kaysa sa mga scribe at pariseyo eh. But better to embrace the discomfort of being different than the comfort of fitting in. That's why it is said that insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. So you have to leave your foolishness. Yan yung unang-una. Ano ba yung paulit-ulit kong ginagawa na kung saan hindi naman tama. Maybe baka may nag-i-influence na tao. O kaya naman may ginagawa kang isang bagay na kung saan alam mo, mali ito at hindi makakatulong sa'yo. Unang-una mong gagawin, iwan mo yung foolishness na yon. Pangalawa, sinabi dito sa verse 6, leave your old foolish ways. Napansin nyo dito yung susunod, and live. Number 2, live your life to the fullest. Live your life to the fullest. Now, pansinin nyo pong maigit yung text natin. Nakalagay dito, leave your old foolish ways and live. Sino yung mga kausap nyo dito? Kaya niya nga kinakausap, buhay tong mga to eh. Napansin nyo po yun? Sasabihin mo, mabuhay ka. Eh, buhay naman yung kausap mo. Humihinga naman yan. Bakit kailangang mabuhay kung buhay naman yung kausap niya? Napansin nyo po? Kasi mga kapatid, yung Hebrew word na ginamit dito, it means two things in this context. Okay, yung Hebrew word na kaya. Yung Hebrew word na kaya, first, it means restoration. Kaya nga dito, kaya, it means to restore from sickness, discouragement, faintness, death, to revive. So kinakailangan ma-restore ka. Paano? How can you live your life to the fullest if you're wretched? If you're wrecked? If you're ruined? Kung wasak yung buhay natin, paano ka mamumuhay ng buo? Nakuha natin, basic mga kapatid. So napaka-importante ng restoration. Bakit? Kasi ang taong sira ang buhay ay walang maayos na pamumuhay. Kaya nga, kailangan ayusin yung buhay. Kailangan mag-ayos ng buhay. Kasi ang sirang buhay ay walang maayos na pamumuhay. Hindi ka talaga uusad pag ganun. Kailangan na may maayos na nasira.
Makinig ka maigi dito, kapatid. Hanggat walang healing, walang paglalim na mangyayari sa atin. So kailangan ng healing para lumalim. Para magkaroon tayo, mga kapatid, ng paglalim, pagtatag sa ating buhay. You have to live your life to the fullest. It means restoration. Kinakailangan ma-restore ka eh. Kinakailangan maayos ka. Number 2, it means revival. Kasi the Hebrew word kaya also means to revive. Ito yung tunay na buhay. Kaya nga sinabi sa The Voice Translation, give up your gullible ways, your naive thoughts, for true life. Sinabi dito, set your course for understanding, for true life. So ibig sabihin pala, yung totoong buhay, yung sinasabi niya dito, eto rin yung binanggit ni Jesus sa John 10:10. Ano pong nakalagay doon? The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it more abundantly. Again, parang itong sinabi dito, live your old foolish ways and live. Buhay yung kausap niya, tapos sinasabi mo, mabuhay ka. Ito rin yung sinasabi ni Jesus Christ dito. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it more abundantly. So yung mga tupang yun, humihinga naman yung mga taong yun. Pero bibigyan daw sila ni Lord ng buhay. Teka lang, ano bang ibig sabihin nun? Kasi mga kapatid, napaka-importante na maklarify natin yung ibig sabihin ng buhay. Sa Bible, mga kapatid, there are at least 2 important meaning pagdating sa buhay. The first word is bios. It means the duration of life. Ibig sabihin, ito yung lifespan natin. The time between one's birth date and one's death date. Yun yung bios. Humihinga ka. Kaya lang yung inuutusan niya, buhay. Pero walang kabuhay-buhay. Kaya nga, live your old foolish ways and live. Be restored. I-restored mo yung nasirang buhay mo, nare-restore yan. Di ba yung luma nga na bagay, nare-restore? Ang daming mga bagay, nare-restore. Pati buhay, nare-restore yan. Kasi nga, mayroon naman, may kakayanan na mag-restore niyan. Kaya lang mga kapatid, you have to choose, you have to decide. It also means revival. Kasi yung una, bios. Pero yung pangalawa na sinasabi dito ni Jesus Christ, that they may have life, it means Zoe. Ito yung tinatawag na buhay na ganap at kasiya-siya. Ito yung full life na sinasabi natin. Yung buhay na ganap at kasiya-siya. Ito yung buhay na kung saan ibinibigay ng ating Panginoong Sukristo. Yung ino-offer ni Jesus, I have come that they may have life. Yung may bios na buhay, magkaroon ng Zoe na buhay. Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Sukristo. Why? Remember this, when we were born, we were given bios life. But when we are born again, we are given Zoe life. Kaya nga, si Jesus lang ang makapagbibigay nitong ganitong uri ng buhay. If you want to live a different kind of life, you have to live your life to the fullest. Kasi sinabi sa text natin, live your old foolish ways and live. Hindi gusto ng Panginoon na humihinga lang tayo. Nakuha natin yon. Hindi gusto ng Panginoon na nabubuhay lang tayo. Pero gusto niya yung buhay natin ay may kabuhay-buhay. You have to live your life. Napaka-importanting mabuhay na kung saan may buhay kapatid Alam mo naman yun, yung may kabuhay-buhay, yung buhay natin. Ito yung sinasabi dito, live your life to the fullest, starting today. Be restored. Alam mo na may mga tao, alam na nasira yung buhay. Hindi mo inaayos Nung makita mong nasira yung cellphone mo, na gumagawa ka ng paraan para maayos ito, may mga bagay na nakita kang nasira. Anong ginawa mo? Inayos mo Basic siya So alam natin, paano mo malalaman nasira? Hindi gumagana. Kung nakikita natin ngayon, the way we live this life ay hindi gumagana, aminin na natin na hindi talaga siya gumagana. Kasi ang paggaling nagsisimula sa galing mong umamin. Ulitin ko, ang paggaling ay nagsisimula sa galing mong umamin. Once inamin mo na sira ang isang bagay, ipapaayos mo siya. Kasi pwede naman sira yung isang bagay, ipagpipilitan natin, hindi gumagana yan.
mahal ang bili ko dyan. Gumagana yan. Kahit na mahal yan, kung hindi nga gumagana, aminin mo hindi gumagana. At ipaayos mo ito. So malalaman mo, kapatid, na hindi buo yung buhay mo, hindi ito ganap, at hindi ka saya-saya. You're not living your life to the fullest kung wasak ito. Hindi gumagana. Walang buhay eh. Kaya napaka-importante nitong revival na ito na sinasabi. You need to be revived. Kailangan natin ng totoong buhay na ito. Last but not the least, how to live a different kind of life. Paano ba? Number 3, leave your old foolish ways and live. Ito, tignan nyo na. Advance along the path of understanding. Pangatlo, lead your life further. Kapag gusto mong mag-iba ang buhay mo, kinakailangan, kapatid, na ikaw ay nag-a-advance. Ang next move mo ngayon, kailangan mag-advance ka. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, pare-pareho tayong nasa linya. Gusto mo mag-iba yung buhay mo, usad ka. Huwag kang kagaya dun sa pangkaraniwan. Nakuha natin, you need to live an extraordinary life. Kasi gusto mo nga ng iba eh. Sino dito nagsasawa ka na sa buhay mo na pare-pareho? You're living your life. Kumbaga, from paycheck to paycheck na lang. Tumaan na lang buong maghapon. Pauikot-ikot na lang yung buhay. Ganito na lang yung buhay na ito. Kapatid, lead your life further. Mag-isip-isip tayo. Kaya sinabi dito, una, leave your old foolish ways and live. Hindi doon natapos. Ang gagawin mo ngayon, advance along the path of understanding. You have to lead your life further. Further means a more advanced, successful, or desirable stage. In Hebrew, mga kapatid, the word advance is the Hebrew word ashar. It means to guide on a way, especially by going in advance, to go straight, to be made happy, to be blessed. So, paano mo masasabi na tunay na masaya yan? Paano mo masasabi na blessed life yan? You have to lead your life further. First, mga kapatid, dito sinasabi na kinakailangan, we must live above average. Mga kapatid, 25 years ago, nag-decide ako, Lord, I want to live above average. From average student, pare-pareho na lang dun sa lugar na kinalakhan. Kasi birds with the same feather eh. Flock together. Pero kung gusto mo, na sinasabi mo, pwede pa ba maiba yung buhay ko? Pwede. You have to decide. Now, magde-decide ka talaga. Live above average. Now, the question is, how to live above average? Ano ba ang gagawin natin? Dalawang bagay, mga kapatid, dito, sinabi dito sa text natin. Advance along the path of understanding. First, pursue a meaningful life. Kasi sinabi dito tingnan niyo po, advance along the path of understanding. Because the word understanding is the Hebrew word bina. Ang ibig sabihin nito, understanding, discernment, meaning. So napaka-importante, may meaningful life. Alam mo ibig sabihin ng meaning? Pansin niyo po mga kapatid, advance along the path of understanding. Yung naglalakad ka, kasi pwede naman, sige, magdi-decide na ako. I want to live above average. Paano mangyayari yon? Kinakailangan yung kilos mo may dahilan. May purpose. Wag na wag kang gumagastos. Wag na wag kang namumuhay nang walang dahilan. So starting today, dapat you must decide to have a purpose-driven life. Kinakailangan driven ka ng dahilan. Bakit? Kapag malinaw sa iyo ang dahilan, maiiwasan ang ayawan. Ano bang dahilan? Ano bang purpose? Kaya nga, napansin nyo sinabi dito sa text, advance along the path of understanding. Di ba? Understanding, alam mo kung bakit mo ginagawa ito. Alam mo kung bakit ka nabubuhay. Alam mo kung bakit ka dumadaan sa pagsubok. Kasi kapag hindi mo alam yung dahilan, bakit ako dumadaan dito? Bakit ako ginaganito? Bakit ako tinuturuan? Bakit kinakailangan ko ng ganitong disiplina?
Mapipikon ka lang kapatid, maiinis ka sa buhay. So dapat yung ginagawa mo may meaning. Ano ba yung meaning ng ginagawa mo? Ano ba yung dahilan ng ginagawa mo? So wag kang lalakad, wag kang mamumuhay na walang meaning yung ginagawa mo. Papasok ka sa relasyon, what's the purpose? Yan ba yung tunay na purpose ng ginagawa mo? Papasok ka sa isang bagay, anong dahilan? Wag pasok ng pasok sa isang bagay. Negosyo, relasyon, anumang mga bagay sa buhay kapatid na wala itong dahilan. Hindi meaningful life yun. Pangkaraniwan ka lang ngayon sa mga barkada mo. Pangkaraniwan ka lang ngayon sa mundo. Ngayon, pag pangkaraniwan ka, madali kang maitsapwera. Madali kang matanggal. Madali kang mawala. Because you're not living above average. You're not living above average. So you have to pursue a meaningful life. Pangalawa mga kapatid, pursue a mature life. Kasi yung understanding na ito, yung bina na ito sa Hebrew, ang ibig sabihin niyan, discernment, understanding, meaning perfectly. So it speaks about maturity. So pag sinabing advance along the path of understanding, kinakailangan may meaning at kinakailangan mayroong maturity. Remember that age cannot guarantee maturity. Kung ganito rin lang to, sinasabi mo, mag-advance ka along the path of understanding, natural naman, uusad naman talaga yung buhay Madadagdagan naman talaga birthday mo Kaya lang mga kapatid, the truth is, age cannot guarantee maturity. Remember this, that age is just a number. But maturity is a personal choice. You have to advance. Sinabi ng Bible, you have to advance. Age is just a number, but maturity is a personal choice. Advance along the path of understanding. Hindi ka lang gumagalaw. Hindi mo lang hinahayaan na mangyari yung buhay, araw-araw. Hindi kapatid, it is a choice. Bakit? Marami ang gumagalaw na matanda, pero isip bata. Marami ang gumagalaw na matanda, pero isip bata. I like what Samuel Ullman said. Ito napakaganda mga kapatid. Sinabi niya, that maturity is the ability to think. Tingnan mo ito maigi. Maturity is the ability to think, speak, and act your feelings within the bounds of dignity. Ang maturity pala mga kapatid, ability ito na mag-isip, magsalita, at i-act yung nararamdaman mo. Hindi naman masama yun but within the bounds of dignity. Hindi hindi basta, eto ako Eto ako, hindi kapatid, may dignity ba yan ginagawa mo? Tutuloy ko lang. Sinabi niya, the measure of your maturity is how spiritual you become during the midst of your frustration. Ang bigat. The measure of your maturity is how spiritual you become during the midst of frustration. Kita pa rin ba si Lord kapag na-frustrate ka na? Kapag spiritual ka pa rin, kapag ina-apply mo pa rin yung tama na natutuhan mo mula sa Panginoon, kapag ina-apply mo pa rin yung mga tamang prinsipyo na naituro sa'yo, kahit na sa panahon na nahihirapan ka, kahit na sa panahon na frustrated ka, that's maturity. Babago na yung buhay mo, kapatid. Umiiba ka na. Kasi yung iba, pag frustrated na, hindi na Christian. Pag Sunday lang, hallelujah. Kapag frustrated na sa buhay, kapag nagkakaproblema na, hindi na ina-apply yung mga bagay na natututuhan niya at naririnig niya. It means hindi nagmamature yung tao. Walang problema na i-act yung feelings, walang problema na magsalita, walang problema na mag-isip, but do it within the bound of dignity. Again, the measure of your maturity is how spiritual you become during the midst of frustrations. Pag na-frustrate ka na, kita pa rin ba si Lord? That's why magkaiba yung pagiging childish sa childlike na binabanggit ng Bible. Childish is when an older person behaves like a toddler. Kasarili, complain ng complain. Hindi sinabing hindi nagko-complain na, complain ng complain. Hindi sinasabing hindi dapat nagagalit. Pero yung magagalitin,
immature, nakafocus sa sarili, that's childish. Ang childlike naman is when an older person has the qualities of a child. Yung magandang quality niya. Ano yun? Open, mabilis magpatawad, nakikita yung maganda, yun napalo mo, tapos okay na ulit kayo mamaya. Yun na sermonan mo, ba't hindi niyan tinake yun seriously? Ayun yung sinasabi dito ng Bible na childlike. Nakuha natin yung mapagpakumbaba. Kaya nga mga kapatid, last night, ang ganda nung nabasa kong sinurat ni Dr. Rick Warren, sinabi niya, pakinggan mo itong maigi, maturity is when you live your life by the commitments. Maturity is when you live your life by your commitments, not by your feelings. Nakuha natin. Kasi halimbawa, nasaktan ka, kaya lang may commitment ka, mamaya nag-iba na. Kahapon lang nag-vow kayo eh. Tapos ngayon, iba na. Ayaw mo na dahil nasaktan ka lang. Dahil nasaktan ka lang. Meron po akong seminar sa mga couples. Alam mo yung pinakamaikling marriage? Pinakatumagal 80 plus years eh. 80 plus years. Ang pinakamaikli sa Pakistan, if I'm not mistaken. Alam niyo kung gaano kahaba yung marriage nila? Pagtapos ng kasal, 3 minutes. Alam niyo po kung bakit? Habang lumalakad yung bride, tapos na yung kasal. Habang naglalakad siya, natapilok. Alam mo, sabi ng asawa niya, stupid. Nainis kayo yung babae. Bumalik doon sa judge, pinawalang bisa yung kasal. 3 minutes tumagal. 3 minutes. Again, maturity is when you live your life by your commitments, not by your feelings. Noong nakaraan, may mga bagay na may commitment ako, may gagawin ako. Kaya lang parang hindi maganda pakiramdam ko, parang naiinis ako, napipikon ako, kaya lang doon na gumagana ang maturity, yung pagiging professional. Di ba minsan may nakikita ka mga tao na parang ayaw mo, na parang naiinis ka, pero ang maturity is when you live your life by your commitments, not by your feelings. Hindi dahil ganito nararamdaman ko, wala akong pakialam sa kanila. Wala mangyayari sa buhay mo pag ganyan ka. Kahit saan ka pumunta, lagi may mga mean people. Lagi may hindi magagandang sitwasyon sa buhay natin. Maturity is when you live your life by your commitments, not by your feelings. Kapag namuhay lang tayo sa nararamdaman natin, ayaw ka na eh. Ako, sa paglilid ng organization, ayaw ka na kung puro feelings lang. Kaya lang, napaka-importante ng commitment. One of my favorite authors, lalo na nung ako po'y nagsisimula sa leadership, natandaan ko po yung sinabi ni Edwin Lewis Cole. Sinabi niya po, maturity comes not with age, but with the acceptance of responsibility. You are only young ones, but immaturity lasts a lifetime. Ang maturity, hindi nangyayari yan. Hindi nanggagaling yan sa edad natin, but with the acceptance of responsibility. Napaka-importante nun, be responsible. You are only young ones. Minsan lang tayo bata, but yung immaturity can last a lifetime. The bottom line is, mga kapatid, ang mature ay tumatanda na hindi nagtatanda. Ang mature naman, nagtatanda. Again, ang immature, tumatanda, pero hindi nagtatanda. Nagsiselebrate lang ng birthday, dumadaan lang yung panahon, tinitiglan niyan yung date. Ay, December na naman. Malapit na naman mabago yung birth na naman, malapit na naman ang Christmas, malapit na naman ang New Year. Hinahayaan niya lang yun na umuusad yung panahon. Pero hindi siya nagmamatured. Ang mature, nagtatanda yan. Ibig sabihin, lumalawak yung unawa. Pansinin niyo po mga kapatid, advance along the path of what? Of understanding. You are living your life farther kapag lumalawak na yung unawa mo. Hindi ka na lang basta-basta nagde-decide based on your feelings alone. Nag-a-analyze ka, tinitignan mo, ano ba ang gusto ng Panginoon? Nag-i-evaluate ka sa buhay. Ibig sabihin, mas lumalawak na yung unawa mo kasi yung iba, agad-agad nagde-decide. Yung iba naman, kung ano yung nararamdaman, yun na agad ito nang hindi pinag-iisipan. Kapatid, advance along the path of understanding.
Don't forget this, kapag hindi ka marunong mag-advance, siguradong mapag-iiwanan ka. Ulitin ko, kapag hindi ka marunong mag-advance sa buhay, siguradong mapag-iiwanan ka. Kapatid, simulan mo ng gumalaw ng hindi pangkaraniwan. You have to live above average. Above average. Ito yung hindi pangkaraniwan, kapatid, na pagkauhaw sa pagkatuto, hindi pangkaraniwan, kapatid, na commitment, hindi pangkaraniwan na giving, hindi pangkaraniwan na ministry, na commitment mo sa buhay, na paglilingkod, hindi pangkaraniwan. So napaka-importante nito that you have to live above average. Again, advance along the path of understanding. Kapatid, pursue a meaningful life and pursue a mature life. Starting today, lagyan mo ng meaning yung ginagawa mo. Purpose, dahilan. Bakit ko ito ginagawa? Why am I allowing this to happen? May maganda bang mangyayari? Bago mo kilusan, kailangan tingnan mo muna ang dahilan. Bakit mo ginagawa yan? What's the purpose of your action? What's the purpose nung sasabihin mo? Ano ba ang purpose niyan? And then, pursue a mature life. Napaka-importante ng maturity. It is your personal choice. It is your personal choice. Now, how to be different? How to live a different kind of life na kung saan hindi mabilis magwala, hindi mabilis mawala, yung nag-stand out ka. Paano? Sinabi na sa atin, live your foolishness. It means to leave your foolish peers. And it means to leave your foolish practices. Sino-sino at ano-ano, yung mga nakakaapekto sa atin na hindi maganda. Leave it. Leave it. Unang-una yun. Mag-decide ka, kapatid. It's your choice. Pangalawa, live your life to the fullest. Kinakailangan buo. So you need to be restored. You need healing. You need healing. Pangalawa, it means revival. Kinakailangan magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ibang buhay, oo, humihinga ka. Pero dapat, kapatid, live your life to the fullest. Kinakailangan ng Zoe kind of life. Buhay na ganap at kasiyasiya na tanging si Lord lamang na pagbibigay. And then lastly, live your life further. Kailangan usad. Kung gusto mong mag-iba, mag-decide kang umiba. Mag-decide kang umiba. Lord, kung ganito, libawa, ganito yung nangyayari sa pamilya mo, starting today, mag-decide ka. Hindi mo sila mamalitin, magdi-decide ka. Mag-iiba yung pamumuhay ko. Gusto ko mag-iba yung buhay ko. Nakikita mo yung mga nasa paligid mo? Be different. How? Paano ka uusad? Paano ka mag-a-advance? Pursue a meaningful life. And pursue a mature life. Again, Proverbs chapter 9, verse 6. Ito po, mga kapatid, ay wisdom literature. Kaya sinabi, leave your old foolish ways and live. Advance along the path of understanding. Gusto ni Lord natututo tayo. Gusto ni Lord lumalago tayo. Gusto ni Lord nagkakaroon tayo ng wisdom. Pwede ba? This year, today, this week, ay mas maging wise na tayo kaysa kanina, kaysa kahapon. Remember this, that wisdom never comes to those who believe. They have nothing to left to learn. Again, wisdom never comes to those who believe. They have nothing left to learn. Hindi ka makakargahan ng wisdom kung alam mo puno ka na. Ay, hindi ko na kailangan yan. Puno na ako eh. Ha? All-knowing ka ba? Diyos ka ba? Ang Diyos lang ang all-knowing eh. So wisdom never comes to those who believe. They have nothing left to learn. They have nothing left to learn para sa kanila. Wala na akong dapat matutuhan pa. Natutuhan ko na ang lahat. Matanda na ako. Kapatid, hanggat hindi ka papatay, hanggat humihinga ka pa, nag-grow ka pa. Kaya nga lang, kapag ganito ang mindset ng tao, hindi niya naiiwan yung old foolish ways niya. Hindi niya siya makakapamuhay ng tama. Hindi na siya mag-a-advance. Ngayon kapatid, kung ikaw itong taong ito na sinasabi mo, Lord, gusto ko na po, Panginoon, ng ibang buhay. Again, mga kapatid, 25 years ago, nung tinitingnan ko yung buhay ko, nung tinitingnan ko yung paligid ko, ano to, ganito na lang habang buhay?
tatanggapin ko na lang ba na ganito na rin ang ending ko? Tatanggapin ko na lang ba yung katotohanan na para sa iba lang yan, ganyang buhay? Yung maayos na buhay, yung may meaning na buhay, tatanggapin ko na lang ba na sa kanila lang yon at hindi sa akin yon? Kailangan mag-decide ka, kapatid. Unang gagawin mo, leave your foolishness. Pag alam mo mali, tapangan mo, kapatid. Leave it. Baguhin mo. Ayusin mo. Live your life to the fullest. Who among you here right now, sinasabi mo, Lord, I want to live a different kind of life. I want you to close your eyes right now. Meron nakakapakinig ngayon. Kanina ka pa kinakausap ng ating Panginoon. Maybe sinasabi ng ibang tao, ganyan ka na lang. Or ini-impress sa'yo ng demonyo. Wala na mangyari sa buhay mo. Ganyan ka na lang habang buhay. Miserable, walang pag-usad, walang mangyayari. But starting today, are you serious to live a different kind of life? Ulitin ko, kapatid, kapag walang healing, walang paglalim, walang pag-usad, walang bagong buhay. So you have to ask God, Lord, baguhin mo po ang aking puso, ang aking isipan. If you're this person right now and you want to live a different kind of life, again, if anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone and the new has come. Si Jesus lang makapagbibigay niyan ng bagong buhay na yan. But kung seryoso ka talaga ngayong araw na ito ang araw, kapatid, na magbabago ang buhay mo. I want you to pray this prayer with me right now. Mananalangin tayo. Bayan mo itong panalangin ito, but make it your personal prayer. And I believe, mga kapatid, kaya ni Lord baguhin ang buhay mo. Hindi ko man kaya, hindi mo kaya, pero magsimula ka kay Lord. Sa Kanya ka lang magsimula. Kaya kang pagalingin ni Lord. Kaya nang baguhin ang buhay mo. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save In Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Kapatid, kung first time mo ipinanalangin ito, maniwala ka, kapatid, the Lord is healing you right now. The Lord is saving you. Maniwala ka, kapatid, may bagong buhay na naghihintay sa iyo. Spirit of God, I pray that you touch the heart of this person. Panginoon, ihil mo po itong pusong ito, Panginoon. Ihil mo po itong isipan na ito, Panginoon. Bawat mapanirang isip, Panginoon, lahat ng mga ibinato sa Kanya ng kalaban, Panginoon, na kung saan nagwawasak sa Kanya, ngayong oras na ito, bigyan mo po siya, Panginoon, ng sapat na tapang para mapagtagumpayan po, Panginoon, ang lumang pamumuhay na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Heal this person right now. In the name of Jesus, palalimin mo po siya, Panginoon. Gumawa ka po ng himala sa kanyang buhay, Panginoon. At ngayong oras na ito, kapatid, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Let God heal you today. Let God bless your mind today. In Jesus' name, magsimula ka sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Let God touch you. Let God heal you. Hayaan mong kumilos ang Panginoon sa iyong buhay. Somebody right now is being touched by God. The Spirit of the Lord is moving wherever you are today. The Lord is healing you. The Lord is mending your broken hearts. The Lord is saving someone. The Lord is doing a miracle in your life. May pinapagaling na puso ang ating Panginoon. May
may hinihilom na sugat ang ating Panginoon. May pinabagong isip ang ating Panginoon. Kaya mo makapamuhay ng iba, kapatid. Kaya mo, kapatid. Sa tulong ng ating Panginoon, lapit ka sa Kanya. Kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus. Kaya ni Lord. Come on, declare it. Heal my heart. Oh God, break my heart for what breaks yours, God. Lord, I want to live a different kind of life. I want to live an extraordinary life, Lord. Come on, declare it with all of your heart and soul. The Lord is moving. The Lord is healing someone right now. Yes, Lord. Oh, Lord. I want to live this life differently, God. Gusto ko pong makalaya, Panginoon. Gusto ko mag-iba ang buhay na ito, Lord. I want a different life, Lord. Buhay na ganap. At kasaya-siya. Lord, I speak for an abundant life, oh God. Oh Lord. For the last time, heal my heart. Oh God, make it clean, Lord. Yes, oh God. Touch this heart. Touch this mind. Oh God. Break my heart for what breaks yours, Jesus. Oh Lord. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Father, in the name of Jesus, I speak for healing right now. Maraming nag-declare, Panginoon, ngayong araw na ito, Panginoon, ang bagong buhay at bagong pamumuhay. Lord, I pray that may this life be a pleasing aroma to you, Lord. I pray, Lord, na starting today, bagong buhay, bagong isip. I know, Lord, that you have stored something amazing for this person, Lord. Ikaw ang makikita at maluluwalhati sa kanyang buhay, Panginoon. Thank you, God, for healing our hearts. Thank you, Lord, for mending our broken hearts, our broken soul, our broken spirit today. Lord, no-offer namin sa iyo ang buhay na ito, Lord. Bigyan niyo po kami ng buhay na ganap at kasaya-saya. I declare it right now in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. And right now, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time i-declare ito, kapatid, believe it, that it will be yours because you are not cursed. You are blessed by God. Sino man pinagpala, hindi masusumpa ng kalaban. You are an asset and not a liability. Ikaw ay pinagpala dahil ikaw ay magiging pagpapala. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. God bless you, amazing Hope family. This praise is rising.